Okay, hello, what's up mga Lodi? At ako'y nandito na naman, si Jansimoto. O nga pala, nandito ako ngayon sa lugar ng Kawalan, charot. Ito ay Marilaki Highway. At anong oras na ba? So, alas 7 pala ng umaga, kaya medyo maulan-ulan dito. So, normal na to dito na na paulan-ulan sa umaga. Ayun, tingnan nyo naman, sobrang kapal ng hamog. Yan. Bali ngayon, naabutan kasi ako ng ulan, kaya yan, basang-basa tayo. So, ang itatopic natin ngayon mga Lodi, o ang topic natin ngayon sa video na to, ay patungkol sa rev matching mga Lods. Kasi ang dami nagre-request sa atin ng remake ng rev matching. Kasi yung unang gawa ko ng rev matching mga Lodi, so yung before, marami kasi akong nakuha ang feedback na medyo nalilito sila, no? Kaya eto, gagawa tayo ulit ng panibagong video ng rev matching. Ayan, gagawin ko yung best ko para maipaintindi sa inyo yung rev matching talaga. Okay, tara. Pasensya na, umaambon dito. Hindi ko alam kung medyo may patak-patak dyan sa camera ko, no? Ngayon na lang kasi yung time para makagawa, kasi mamaya medyo busy na tayo. Teka, tayo muna ako kasi medyo masakit sa likuran. Yun. Yeah. Ay. Woo. Okay guys, ang ang motor na gamit ko ay si Rouser NS. So usapang manual na naman tayo mga idolo. At game. So alam nyo ba, mas komportable ako pag nakaupo ako dito sa aking sa kay Blitzkey. So ang pangalan ng motor ko ay si Blitz, no? Ayan. So ang rev matching talaga mga Lods, from the word itself na rev matching. So yung rev, RPM, yung revolution per minute nyo, i-match nyo ngayon sa speed nyo. So itong rev match ay kadalasang ginagamit talaga sa naambunan pala tayo dito. Tara, dito tayo. Bila. Yan. So ang rev matching ay ginagamit talaga mga Lods sa sa pagbabawas, no? Sa downshifting mga Lodi. Kasi mga Lodi, si rev match ay ginagamit para mas smooth yung natin, yung pagpapalit natin from higher gear to lower gear. Kasi guys, kapag tayo nasa higher gear tapos naka-throttle pa tayo, tapos bigla tayo kailangan natin magbagal kasi may biglaang hams na malapit, ganyan. Siyempre, magsi-zero throttle kayo nun, no? Ngayon, yung speed nyo, bumababa yan. Ngayon kasi kapag binigla nyong nag-down, tapos mataas pa yung RPM nyo, magwawala yung makina. So, yun, masama yun mga Lodi, no? Kaya dapat, pag-aralan din natin tong rev matching mga Lods sa manual motorcycle, okay? Ito, kadalasan ginagamit to kapag waswasero ka. ano ibig ko sabihin? Na? Kapag tumatakbo ka ng 100 kph, sabi natin 100 kph, nasa fourth gear. Ngayon, biglang parang may tatawid. Siyempre, magbabawas ka konti ng speed, no? Ngayon, pumreno ka biglaan, tapos pagbawas mo ng speed, gusto mo, haharurot ka kagad pagkalagpas mo dun. So, kailangan ng mga rev matching dun para smooth yung transition mo. Kumbaga, smooth yung paglipat mo to third gear, tapos makakabanat ka kagad ng magandang takbo. Yun. Smooth ang takbo mo nun. Parang hindi mo ramdam na nag-downshift ka. So, yun yung tulong ng rev matching para smooth yung transition mo from higher gear to lower gear. So, yun. Hindi mo mararamdaman pag nagkamali ka kasi hindi ka gumagamit ng rev matching, parang nagwawala yung yung makina. Ayun. So, ito, tanong na rin ng karamihan mga Lodi. So, masama nga daw ba yung rev matching? Actually mga Lods, hindi masama yung rev matching. So, actually, nire-recommend to ng ibang mga manufacturer na gumamit ng rev matching para makatulong hindi kaagad bumilis yung hindi kaagad mabawasan yung buhay ng makina natin, di ba? Para mas tumagal pa. Pero ang rev matching ay nakakasama kung mali ka ng paggamit nito. Yan. So ito si rev matching, ginagamit din to sa engine braking. So na-topic ko nun dati, sinabi ko, di ba, dalawa yung
type ng engine brake para sa akin. Isang engine brake na normal at isang engine brake plus rev matching. So ito yun. Ginagamit din to si rev matching para sa mga emergency, like nawalan ka ng preno, halos pababa, nawalan ka ng preno, yan, pwede mo gamitin tong si engine brake plus rev matching. So laking tulong nito guys kapag for emergency. So kailangan matutunan nyo rin to. Pero yung engine brake plus rev matching, ginagamit lang talaga sa for emergency guys ha. Take note yon, kasi ito yung bibiglayin mo siyang i-down, no? Yan, para biglang bumagal yung motor mo. Pero nakakasama yun mga lods. Kaya ginagamit lang natin yon sa mga emergency purposes, like biglang hindi na kumakapit yung preno mo, ganon, para lang mapahinto ka, bumagal ka. Yun nga lang, ang kapalit nun talaga yung pagwala ng makina mo. So yun yung sinasabi ng iba na nakakasama yun. Pero kung gagamitin mo si rev matching sa talaga, smooth na pagda-downshift, walang kaso yun. Talagang mas maganda pa nga yun Pero kung sakasakali guys, practicein nyo muna. So ganito lang yan, tip ko. Kasi pag magre-rev match tayo, kadalasan yan, kapag lower CC ka, magagamit mo lang yan sa 5th gear, 4th gear, hanggang 3rd gear. Ngayon pag nandun ka ng 2nd gear, 1st gear, so bihira lang natin gamitin yan kasi mahirap tansyahin yung rev ng pag lower CC ka na. Yung RPM mo, mahirap tansyahin yan kapag 1st gear, 2nd gear. Diyan na nagkakaroon ng nagwawala yung makina mo kapag nagkamali ka. Kasi dito kay rev matching, isang pagkakamali mo yan, magwawala yung makina mo, na? Kailangan dito sa rev matching, ito guys, medyo advanced na to, hindi na to basic. Kumbaga medyo advanced na to kasi kapag nasa advanced ka na, ikaw na mismo yung kakapa dun sa motor mo. Ikaw hindi ka naaasa sa mga node mo sa video kasi kakapain mo na to Ngayon ang maitutulong ko lang sa inyo, paano to ginagawa, na? Okay. So simulan muna natin dun sa kung ano yung mga kailangan natin. Sa rev matching, 3 lagi ang kailangan natin dyan, na? Siyempre, ang clutch mo, clutch lever, throttle, ito, and then yung cambio. Ngayon, i-slow down ko muna. Tingnan nyo kung mapapansin nyo. Okay, tumatakbo kong 4th gear, bagal-bagal, hanggang sa na-reach ko na yung speed na pagda-downshift ko. Ngayon, rev match, slow down. O nga pala, yung cambio ko dito. Yung cambio ko is 1 down, 4 up 5 gears lang kasi to. Ang tapak ko o down ko, ganyan. Tapak. Ang up ko, kalawit. Ganun, kalawit. Okay, magda-down ako Okay, from 4th to 3rd. Oh, yun, nakita nyo? So, ganun ang, yung paglipat niya. Ito, ulitin ko Yun. Ganun. So, meron din naman ganito. Hop. Yan, i-slow mo yung balik nito. Yan, depende kasi yan sa pakiramdam mo sa makina, guys. So, ganito. So, pagpihit mo ng clutch mo, sabayan naka zero throttle ka dapat kapag magre-rev match ka. Yan, di ba? Ito, ulitin ko, sorry. Hindi ko nabanggit nung una. Kapag tumatakbo ko, siyempre tumatakbo ko 4th gear. Ngayon, mag-slow down ako. Kailangan ibalik ko muna ng zero tone throttle. Hindi yung magre-rev match ka na naka-throttle ka. Hindi. Kailangan ibalik mo muna ng zero yung throttle mo. Then, rev match. Wung. Ngayon, ang gagawin nyo, so napansin nyo naman kung anong ginawa ko. Nag-blip ako ng throttle, diba? Daming umakit, grabe, napakaingay. Ngayon, so ang gagawin nyo pag magre-rev match kayo, magbi-blip kayo ng konti, ganun yan. Kaya kung napapansin nyo yung ibang mga big bike, diba? Para silang bumobomba. Wung, wung, wung. Lalo kapag pabagal sila mga lodi, akala nyo bumobomba sila, nagyayabang. Hindi yun mga lods, nagda-downshift yun. Yun kasi yung magandang paraan para smooth yung pag-downshift nila. Ngayon kasi sa iba, high-tech na kasi yung mga clutch system nung iba Kaya wala silang problema sa timing, no? Sa ating mga hindi pa naka sleeper clutch, talagang timing yung mahalaga, no? Itong motor ko, si Rouser NS ay hindi pa to naka sleeper clutch, mga idol, no? Yun nga, ang tanong din ng iba, Lods,
Yung rev matching ba para lang sa mga naka-sleeper clutch? Hindi po, Lods. Lahat ng ano yan. Kahit hindi naka-sleeper clutch. Ang advantage lang kasi nung mga ganun naka-sleeper clutch na, high-tech na kasi yung clutch system nila eh. Yung iba nga, kahit hindi na mag-clutch lever eh, palit-palit lang cambio eh, di ba? So, napakaganda ng mga ano ngayon, technology ngayon. So, unlike dito sa gamit ko ngayon, so medyo old pa yung ano niya, clutch system niya. Kaya, timing yung pinakamahalaga. Kapag nawala ako sa timing dito, medyo magwawala yung motor. So, ayun guys, kahit mga expert dito, minsan nagkakamali rin dito sa mga rev matching. Minsan na-over-rev. Over-rev ang tawag doon kapag bigla ka nag-downshift. Biglang magwawala yung rev mo. Over-rev na yun. So, game. Magbibigay lang muna ako ng example, mga lods. For example, mga lodi, ako'y tumatakbo ng 100 kph at ako'y nasa 4th gear. Kasi ang 4th gear ko is naglalaro yan ng 85 to 105, ganun. Yun. So ngayon, nagbawas ako ng speed. Kailangan kong magbawas o nagbabagal na ako, may preno na ako. Ngayon, sa pagpreno ko, syempre magbabawas din ako ng gear ko, di ba? Ngayon, kung kayo magda-downshift from 4th gear to 3rd gear, kailangan kabisado nyo yung 3rd gear nyo kung gaano kabilis lang siya pinapasok, di ba? For example, yung akin, yung 3rd gear ko is naglalaro ng 55 to 85, yan. Ngayon, bago ako pumasok ng 3rd gear, kailangan yung bilis ko is naglalaro ng 55 to 85. So Lods, kapag 85 na ba yung pag yung bilis ko na 100 naging 85 na, safe ko na bang ilipat ng 3rd gear? Hindi pa, Lods, magwawala yun kasi yun yung max ng 3rd gear mo eh. Kumbaga paglipat mo ng 3rd gear, nandito ka na 8,000 RPM o 7,000. Ngayon, ang ginagawa ko, mga lodi, andun lang ako sa pagitan ng 55 tsaka 85. Sabi natin 65, ganun, 65 na takbo. Para yung yung rev ko, nandito lang sa may bandang gitna. Yan, dito lang. Sabi natin 5,000, 4,000, ganun. Para hindi magwala. Ngayon, Lods, para sa naman yung pag-blip mo? Yung pag-blip mo, yun yung tulong mo sa pagbigay ng konting revolution pag nagpalit ka. Para hindi biglang magda-down ng 0 tapos biglang ganon. Kasi nag-downshift ka, naka-0 yung throttle mo, di ba? Naka-0, meaning nun, naka-0 yung rev mo. Pag rev mo nun, pabagsak na yun eh. Pabagsak na yun kasi nag-0 ka na eh. Pabagsak na yung rev mo eh. Ngayon, pag nag-blip ka, gaganon yan ng konti. Gaganon. So, yun yung tulong mo para ma-match mo kagad yung speed mo o yung gear mo, di ba? Kasi, di ba, matakbo kanina, explain ko, di ba? Ngayon, nag-0 muna ako kasi magda-down ako eh. Ngayon, yung rev mo nun, pabagsak na yan, pabagsak. Ngayon, pag nag-down ka, tapos blip mo konti, gaganon yan, oh. Yan, gaganon yan. Para hindi biglang magwala yung yung makina mo biglang gaganon. So, yun yung tulong ng pag-blip natin. Pag magre-rev match, ganun, no? Yan. So, dito sa pag-blip natin, mga lods, hindi yung 100% na ganun, ha? Konting ganun lang, oh. Yan. Yan lang, oh, ganun. So, yun yung tulong ng rev matching para hindi wala yung makina natin, para smooth, di ba? So, mas maganda kapag pinapakita natin ng personal, no? Okay. So, let's go. So, let's go. So, kailangan pumasok ako ng 4th gear para mapakita ko sa inyo, no? Oo. So, ito, 3rd gear ko na kaagad. Yan, 4th gear. Ito, downshift ako. Nilagay ko muna ng 0. Downshift. Yun, downshift. Yun, 2nd gear na ako. Pag 2nd gear, hindi ko na masyado ginagamit yan. So, ayan, ikot tayo pabalik. Kasi maluwag-luwag yung papunta rito pabalik eh. Yun, thank you po. Alright, so let's go. So, 2nd gear ako. 3rd gear. So 4th gear. And then 5th gear. Then rev match. O balik 0 throttle. Yan, babagal ako. Then 4th gear, rev match. Yun. Rev match, 3rd gear. Yun. 2nd gear. Yun.
So yun, ang tip ko lang mga Lodi, kung kayo'y katulad ko na low CC, ganyan, kapag dating nyo na third gear tapos lilipat kayo ng second gear, mas better na slow down nyo yung clutch, no? Slow down na release yung clutch nyo kapag nagre-rematch kayo. Pero kapag kayo nasa higher gear, 5th to 4th, 4th to 3rd, 5th to 4th gear, sorry nabubulol ako, then 4th gear to 3rd gear, yan, mabibilis ang release. So ang tip ko lang, pag magre-rematch kayo from 3rd gear to 2nd gear, slow releasing ng clutch, no? Yun, maganda, swabe yun. Game, balik naman tayo ulit. Isa pa, bago tayo matapos, no? Ito, mabilisang ano lang to, pagpalit-palit. Ngayon, naka solid yellow lane pa tayo dito, mga Lodi. Pero pasok na lang tayo dito sa ating ano, okay, game. So let's go. Second gear ako, third gear, and then fourth gear. Lalagay ko na kagad sa fifth gear para mabilis tayo. Yun, fifth gear na ako. Okay, fifth gear na to mga idol, oh. Magda-downshift ako, fifth gear to fourth gear. Okay, rev match. Yun, smooth, rev match. Yun. Okay, fourth gear to third gear. Yun. Ay, ano pala, third gear to second gear yun. Okay, nakuha nyo? Gets ba? So, isa pa. O, second gear ako ngayon. Okay, third gear. And then pasok tayo ng ano, na ito, fourth gear na to. And then papasok ko na kagad ng fifth gear. Mabilis tayo. Okay, fifth gear. Yan na, fifth gear na ako mga Lodi. Yan. Okay, downshift na ako. Balik zero throttle, then downshift. Yun, rev match. Yun, rev match. Isa pa. Yun. So yun sinasabi ko, from third gear to second gear, mas maganda, smooth yung smooth tuloy. Slow down yung ano nyo pag-release ng clutch, no? Kasi mahirap na tansyahin yung ano nun rev nun pag papasok ka na ng second gear Okay. Yun, sana nakuha nyo mga Lodi, no? Siguro habang bumabiyahe, takbo pa tayo ng konti pa ganun para makita nyo lang yung ano, yung ginagawa ko, no? And then, yun yung rev matching, sana nakuha nyo yun, no? Take note lang na ano, ang pinaka matitip ko sa inyo, ma-advise ko sa inyo dito sa rev matching, kabisaduhin nyo muna yung kada takbo nyo, kada gear, no? Kung ilan yung pagitan nun. Kasi for example sa akin, first gear ko 0 to 35. Yan. Tapos second gear ko is sabi nating safe is 25 to 55. Yung second gear ko. Then yung ano ko naman, yung third gear ko is safe siya from 50 to 85. Yun yung max niya, 85 na. Fourth gear ko is 80 to 100. Then fifth gear ko is yung hanggang top speed na, no? Yun. Kabisaduhin nyo muna yon. Tapos next is dapat masterin nyo yung yung pakiramdam ng makina. Okay? Kung gigil na, mag-upshift. Kung medyo hirap na yung tok na yung gano'n na yung takbo, kailangan nyo mag-downshift nun, no? Sisirain nyo lang yung makina nyo, no? Yun. Minsan kasi hindi na tayo bumase sa ating dashboard mga Lodi No, yun yung pinaka-advanced na ano nyo, na mastery nyo. Hindi na kayo aasa sa ano nyo, dashboard nyo. Yun, titingnan nyo lang lagi dyan pag mapapalit kayo ng neutral. Siyempre, check nyo kung pasok na sa neutral yon. Tapos titingnan nyo kung naka-signal light pa kayo, kung naka-turning signal pa, o kung may check engine ka, kung may gasolina ka pa. So yun lang naman talagang pinaka kailangan natin sa dashboard. Pero yung pagpapalit tsaka pagda-down, kailangan dyan matuto tayo na umasa sa pakiramdaman yung motor. So yun lang mga lods, no?
Sige, biyahe pa tayo konti doon. Tapos check nyo na rin kung sasabihin ko kapag magre-rem match ako. Okay, so let's go. Ayan second gear ako, third gear. Ayan, third gear pala, third gear. Kaya kaka-third ko pa lang. And fourth gear. Okay, magre-rev match ako from 4th to 3rd. Okay, preno muna. Ayan, safe na ako dito from 3rd gear, 45 na. Yun, di ba? Smooth. Okay. So, lagay tayo ulit sa lagay tayo sa 4th gear. Yan. Okay, yan, magre-rev match tayo. Okay, safe na ako sa 50, rev match. Yun. Nakita nyo, halos hindi lumalayo yung aking revolution. Kunwari, mabagal ako, napupunta na ng 5,000 RPM. Kaya pagka-rev match ko, pupunta lang siya ng 6,000. So hindi nagwawala yung makina. Ang mahirap niyan, kung biglang pumunta ng 8,000, ganon. Ibig sabihin nun, nagkamali kayo sa timing, no? Yun. Okay, 4th gear. Ito, panigurado, papalit tayo dito kasi paakyat to. Okay, palit tayo. Okay, zero throttle, then rev match. Okay, 3rd gear ka agad, di ba? Ang ganda ng transition ko o pagpalit ko. Kumbaga, na-maintain ko kagad yung takbo ko. Hindi ako nabibitin, ganyan. Kasi kapag hindi ka gumagamit ng rev matching, mga idol, is para kang nabibitin di ba? Ayun, 4th gear. Ayun sinasabi ko okay, bawas tayo speed, bawas. Then, rev match, 3rd gear. Yun, kita nyo? So guys, malaki rin ang tulong na itong rev matching. So, kailangan pag-aralan nyo to. Ngayon nga lang mga lods, medyo advanced na to. Medyo advanced technique sa pagdadrive ng manual motorcycle. Pero take note guys, hindi sa lahat ng oras is mag-rev match tayo. Depende rin kasi sa takbo natin mga idolo no? So tapusin ko na yung video mga lodi. So sana nakuha nyo so yun lang ang advice ko sa inyo, practice lang ng practice. Kasi dito pag mga advanced technique na kasi kayo mismo sa sarili nyo yung tawag dito, aalamin nyo yung mga ganung bagay. Kung ang share ko lang sa inyo kung paano, no? Pero nasa inyo na yan kung paano nyo aaralin talaga, no? Ang tip ko lang is doon muna kayo sa lugar na konti lang yung tao. Pero yung ka 4th gear kayo, no? Para mas maganda matutunan nyo. Kasi kung hanggang ang lugar na pinagpa-practicean nyo is makakatakbo lang kayo ng sabi natin 3rd gear, ganyan, mahirap. Kumbaga dapat may mahabang kalsada rin na pwede nyo pag-practicean. Kasi hindi kayo matututo kapag sa rev matching, hindi kayo matututo kapag lang, maikli lang yung pinagpa-practicean nyo. Hanggang 3rd gear. Kasi maganda yung tumatakbo ka rin ng mabilis no? Hindi naman ganun kabilis, basta yung sakto ang bilis lang, no? Hindi ko ina-advise na tumakbo kayo ng mga top speed. Baka yung sakto ang bilis lang. So ayun lang mga lodi, ingat kayo palagi. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. Okay, sunod na video, shoutout tayo. So pass mo na ngayon, ipunin natin. So yun lang, bye bye, ride safe, maraming salamat mga idol, and peace out.